Dumating na nga ang pinakahihintay nila, ang hearing na inaasahan nila. Nalilitaw na rin ang tinatagong bahongan nitong si Patricia. Subalit iba ang kanilang maririnig dito nga kay Vivian, dahil nga itong si Vivian ay nakausap ni Attorney Zamora. At dahil sa kagustuhan nga ni Patricia na sa kanya umanib itong si Vivian, tinakot ito at tungkol ito sa kanyang anak. Sinabi nito na susuportahan ni Patricia ang lahat ng gamot na iinumin nga nitong baby niya para lamang gumaling ito ng tuluyan. Ngunit sa isang kondisyon, iibahin niya ang kwento na nilagay niya sa testimony. Pagdating sa hearing ay yun na nga ang nangyari. Nagsalita na nga itong si Vivian sa harapan nang siya na nga ang in-interrogate nitong si Lilette. Ngunit iba na ang kanilang inaasahan na maririnig, dahil sinabi na nga ni Vivian na napilitan lamang siya na magsalita nung mga oras na yon na baka kung anong gawin sa kanya ng mga pulis. Kaya inamin niya ang totoo na si Patricia, ngunit ang katotohanan daw talaga ay siya umano ang kumatay kay Meredith. Kaya naman napasigaw itong si Era. Lalo't sinabi nito na meron umanong ginawa itong si Meredith Simmons, kung kaya't hindi ito tumupad sa usapan nila ni Vivian. Hindi umano binigay ang pera na nararapat sa kanila, ang bayad umano na nararapat sa kanya at ng kanyang anak. Nangako umano itong si Meredith, ngunit hindi umano tumupad sa usapan. Bagay na ikinagalit nitong si Era, sapagkat kilala niya ang kanyang mati at hindi ito gagawa ng ganoong bagay. Likas na mabuti ang puso nga nitong si Meredith Simmons. Katunayan, mahilig ito mong gumawa ng kawang gawa lamang o buong puso ng tulong. Hindi ito naghahangad ng anumang kapalit. Katunayan, ilang beses na nga niya itong nakikita nung mga time na naroon pa nga itong si Evelyn nang siyang katulong din itong si Meredith. Lagi niya itong tinutulungan at ang kanyang mati ay mahilig ring sumali sa mga charity event. Kahit imposibleng gagawa siya ng ganoong bagay. Isang kasinungalingan ang sinabi nga nitong si Vivian sa harapan. Nagdung pa nga nitong si Lilette na napaka-imposible ang mga sinabi nga nitong si Vivian. Gumagawa lamang ito ng narrative, sapagkat ang una niyang salaysay ay iba sa ngayong salaysay sa hearing. Kaya imposible. Maaring ginamitan siya ng pera, kaya iniba na niya ang kwento. Maaring kagagawa niyon ng kabilang side. Mautak itong si Attorney Zamora. Gagawin niya ang lahat, makagawa lamang ng kwento at maipaglaban nga ang karapatan nitong si Patricia, kahit alam niya na may kasalanan ito. Ang lahat at nasalaysay na niya kay Attorney Zamora. Kaya naman si Attorney Zamora ay patuloy na gumagawa ng kwento para lamang maipagtanggol ang kanyang kliyente. Kahit alam niyang mali pagdating sa pera, gagawin niya ang lahat. Kaya naman napangiti itong si Patricia dahil akala niya mananalo na siya at maging dihado na nga itong si Lilette sa naturang laban. Ngunit 1 round pa lang yun, hindi pa niya natitiyak ang susunod na hearing kung ano nga ang magaganap. Samantala, paglabas agad ni Patricia ay talagang nagyabang pa siya sa mga press at sinabi nito na lilitaw at lilitaw daw ang katotohanan, hanggang sa dumating itong si Lorena na ang lakas ng loob niya na magsalita ng ganon. Sinabi ni Lorena na huwag siyang magpakasaya ng bonggang-bongga sapagkat simula pa lang ng laban at natitiyak niya na lalabas din ang tinatago-tago niyong bahong. Magantay lang siya ng mga ilang araw dahil may isa pa silang alas na titistigo laban sa kanya. At ikakagulat niya ni Patricia dahil ito na nga ang time na darating na nga ito ang si Trixie upang siya na nga ang magsalaysay. Nagulat siya. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil mismong ang kanyang anak ang maglalaglag sa kanya sa harapan ng mga tao. Hindi na kaya ng konsensya nitong si Trixie, lalo't alam niya ang katotohanan dahil minsan nga niyang narinig at sinalaysay na niya ang lahat. At sa pagkakataong yun ay napahiya ng husto itong si Patricia dahil puntos na naman nila Lilette. At tuluyan nga na madidiin siya sa kasalanan dahil nga sa mismong anak niya ang saksi at mismong anak niya ang naglaglag sa kanya dahil hindi na kinaya ng konsyensya nga nitong si Lilette. Alam niya ang katotohanan, alam niyang may ginagawang kasamaan ng kanyang ina dahil narinig niya mismo ang usapan nila nitong si Renan Alon kung saan galit na galit sila sa isa't isa dahil sa pumalpak ang kanilang mga plano.